Sana hindi ako nasundan ng mga aswang. Sana walang nakakita sa pagtalis ko. Anak, simula ngayon, dito ka na maninirahan sa papa mo. Magpakabait ka. Pasensya ka na, anak. Tao po! Tao po! Oo, Marites. Ano ginagawa mo rito? Ay, teka. Nanganak ka na pala. Bakit hindi mo sinabi sa asawa mo? Nasaan po siya? Nasaan po si Ramir? Ay, nako, nasa trabaho niya. Eh, bakit ba kasi kayo naghiwalay kung kailan malapit ka ng mga anak? Pasensya na po, inay. Ay, nako. Ang mahalaga ay umuwi ka na rito. Kung ano ba yung hindi niyo pinagkasundo ng anak ko, eh, ayusin niyo na at may anak na kayo. Magpakasal na rin kayong dalawa. Nay, si Moises na lang po ang iiwan ko sa inyo. Hindi na po ako kasama. Ano? Bakit? Paano ang anak mo? Hindi wala yung nanay. Parang awa niyo na po. Kailangan ko na pong umalis kasi baka masundan ako ng mga aswang. Baka malaman nila kung nasaan ang anak ko at kuhanin siya. Mga aswang? Ano bang sinasabi mo? Aalis na po ako. Kunin niyo na po ang anak ko. Ha? Pakisabi nila po kay Ramir pagdating niya. Teka, Marites! Hoy, Marites! Bumalik ka rito! Marites! Bumalik ka! Marites! Yan ang kinuwento sa akin ni Lola noong 6 na taong gulang pa lang ako. Sa ganyang paraan ako iniwan ng nanay ko at pagkatapos, pumanaw na rin siya dahil sa panahong yon. Si Lola at ang aking ama ang nag-alaga sa akin simula sanggol hanggang 7 taon. Pero tila malupit ang tadhana. Magkasunod na taon silang namatay. Una ang aking lola na nadulas sa kasada at nabagok ang ulo sa semento. Sunod ay ang aking ama na bigla na lang nawala at hindi na natagpuan ang katawan. May nakakita ng duguan niyang sapatos kaya inisip na lang din ng mga tao na pinatay siya at itinago ang kanyang katawan. Mabuti na lang dumating si Lolo Domeng. Siya ang tatay ng aking ina. Siya ang tumayong magulang sa akin at binubuhay niya ako sa pamamagitan ng pagiging kargador at tagahatid ng mga inaning bawang sa palengke at iba't ibang lugar. Masasabi kong napakabuti niya. Kahit na minsan ay mahina na ang kanyang tuhod at masakit ang mga kasukasuan, hindi siya tumitigil sa pagtatrabaho para mapag-aral ako at maibigay ang aking mga pangangailangan. Nakalimutan ko palang magpakilala. Itago niya na lang po ko sa pangalang Moises at matagal nang naganap ang kwentong aking ibabahagi. Umiinog lang naman ito sa mga ilang pangyayari na kasama ko si Lolo at kung paano ako nakipagsapalaran sa mga aswang. Opo, totoo ang mga aswang. At yon ang ipagtatapat ko sa inyo dahil naranasan kong pumatay ng maraming aswang. Hindi sila pangkaraniwan at mahirap silang patayin kung wala kang ideya kung paano sila nabubuhay. Napili kong baguhin ang pangalan ng mga taong sangkot, pati na rin ang lugar kung saan nangyari ang lahat. Ito ay para makaiwas na rin sa anumang kaguluhan. Sisimulan ko ang kwento sa isang normal na gabi. Habang ako ay abala sa pag-aaral ng isa sa pinakaayaw kong subject, ang math. Nang mga panahong ito, ako ay nasa unang taon pa lang sa kolehiyo at kumukuha ng kursong edukasyon. X to the power of 4 minus 10 x squared plus 9 equals 0. Hay, sabi ng mga klase ko, madali lang daw. Pero tinitingnan ko pa lang, sumasakit ng ulo ko. Ayun na pala si Lolo. Lo, ang aga niyo yata ngayon ah. Hindi kayo ginabi. Talagang inagahan ko, Apo, at nang mas maaga rin akong makapagpahinga. Masakit kasi ang mga kasukasuan ko eh. Ay Lo, gusto niyo po bang magpamasahe? Hindi na. Okay lang ako. Bumili ako ng pansit at inihaw na liempo. Kasi sweldo ko lang ngayon. Pagsanto ka na ng kanin. Wow, ang sarap ng hapunan natin ngayon ah. Salamat po Lo. Ay, saglit nga pala. Oh, tangkapin mo ito.
Lo, kabibigay mo pa lang ng pera sa akin kahapon Iba yun. Pabaon mo yun sa eskwela. Itong ibinigay ko sa iyo, pambili mo ng sapatos. Nakita ko yung sapatos mo, butas na eh. Alam kong gusto mo rin ng bagong pantalon. Pero saka na lang yun. Saka na lang kita bibigyan ng pambili sa susunod na sweldo. Lo, salamat po. Hindi ko naman po kailangan bumili ng bago kasi nagagamit pa naman po. Yung sapatos ko, pwede naman siyang lagyan ng rugby para matakpan yung butas. Ikaw talagang bata ka. Ako hanga sa iyo. At hindi naman kita tinitipid pero nagtitipid ka. Ang mabuti pa, magsando ka na at gutom na rin ako. Masarap yung binili kong liempo. Kay pinong ko yung binili. Lo, tutulong na lang po ako sa iyo sa pagkakargador. Mahina na ang katawan mo. Ay nako apo, hindi ka pa pwede doon at baka mapuyat ka. Ikaw talagang bata ka. Tapos kilala pa naman kita. Kapag tinutulungan mo ako ayaw mong bayaran Okay lang, Lo. Simula ngayon ay tatanggap na ako ng bayad para kapag may kailangan akong bilhin, hindi ko na kailangan hingin sa inyo. Yung pera na dapat ibibigay mo sa akin ay ibili mo na lang po ng gamot o kaya pampacheck up sa doktor. Sigurado ka? Opo. Okay. Sige. Bukas maganda ka. Gabi ang biyahe ha? Magsando ka na at nang makakain na tayo. Sige po, Lo. Ganon kaganda ang samahan namin ni Lolo. Ibinabalik ko ang kanyang kabutihan hindi dahil napipilitan ako, kundi dahil sa malasakit at pagtanaw ng utang na loob. Simula noon, tinutulungan ko na si Lolo sa pagkakargador. Tumutulong lang ako sa kanya simula Biyernes ng gabi hanggang Linggo dahil yun lang yung mga araw na walang pasok. Isang gabi, inaya ako ni Lolo na magdala ng bawang sa isang lugar na hindi ko pa napupuntahan. Santo Cristo? Saan po yun, Lo? Malayo yun na po. Pero alam mo ba, marami akong dinadalang bawang doon dahil patok yun sa kanilang lugar. 3 beses sa isang buwan nagdadala ako sa kanila. Siguradong wala dong aswang. Marami ba namang bawang? Daan doon ang mga kamag-anak natin. Marami ka dong tiyahin at pinsan. Doon lumaki ang nanay mo. Kasi doon ako nakatira noong kabataan ko bago ako napunta dito sa atin. Talaga po. Kung ganun excited na ako, Lo. Hindi ko pa kilala ang mga kamag-anak niyo ni Mama. Excited na rin ako po. Dahil sa wakas ay magkikita-kita na kayo. Ito ang unang beses na makakatapa ka sa lugar ng aming pinagmulan. Sige po, hindi na ako makapaghintay pa. Ang mabuti pa po, sumakay na tayo. Sa wakas, ay makikita ko na ang mga kamag-anak ko. 21 taon na ang lumipas at ni minsan, hindi ko pa nakita ang isa sa kanila. Malayo ang baryo ng Santo Cristo at bumiyahe kami ng isang malubak at napakadilim na daan. Wala ring bahayan at tila ba hindi pa ito naaabot ng kabihasnan. Apo, kaya ganito ang daan. Nasa liblib na lugar ang Barrio Santo Cristo. Hindi pa ito ang kabisera. Kung saan nakatira ang mga tao, kaya wala ka makikitang bahay. May kalayuan talaga. Kaya pagpasensyahan mo na ha. Sabi ko naman sa iyo, bilang driver ng truck na nagdadala ng supply ng bawang sa iba't ibang lugar talagang dumadayo ako sa malalayong lugar. At isa na nga ito, ang mismong bayan na kinalakhan ko. Lo, kung nasiliblib na baryo po ang Santo Cristo, kumusta naman po ang kabuhayan ng mga tao dito? Maayos naman na po. Masisipag at madidiskarte ang mga tao sa Santo Cristo. Kaya kahit wala sila sa kabayanan, nakakapambuhay naman sila nang may laman ang sikmura. Ang kapitan naman nila nakikipag-ugnayan naman sa lokal na gobyerno para makakuha ng mga supply ng pagkain o kagamitan na nasa bayan, kaya hindi pa rin sila nahuhuli. Kagaya nito, nag-aangkat sila ng bawang sa atin. Kasi yung lupa sa kanila hindi magandang pagtamnan. Sinubukan na nila minsan hindi tinubuan ng halaman. May mga taga Santo Cristo po ba na dumarayo sa kabayanan? Halimbawa, gusto nilang mag-aral. Bihira ang nag-aaral doon.
kasi ayaw nilang iwan ang Santo Cristo. Meron namang elementarya at high school doon, pero pag nakatapos na mga bata, di na sila tumutuloy sa kolehiyo. Kaya nga ikaw, mabuti at nasa bayan ka. Sinisikap talaga kita na mapag-aral para pagdating ng araw matulungan mo rin ang mga kaanak natin. Kasi gusto ko doon ka magturo. Maturuan mo man lang sila ng bumasa at sumulat. Pero parang ang pangit naman ng ganun, Lo. Dahil lang ayaw nilang iwan ng Santo Cristo, hindi na sila lalabas para mag-aral sa ibang bayan. Hindi sumagot si Lolo. Nakatingin ito sa malayo. Sinundan ko naman ang direksyon ng kanyang paningin at napansin ko na nakatitig siya sa mga sukalang aming nadadaanan. Doon ko napagtanto na sa likod ng mga damuhan, tila may mga matang nakatitig dahil may lumulutang na bilog na tila pulang bolang kristal. Lo, ano yun? Bakit parang... Huwag mong intindihin yun na po. Normal lang naman sa ganitong klaseng lugar ang mga mababangis na hayop. Ang mabuti pa, patulog ka na sa biyahe. At anong oras na? 2:30 na. Sa pakiwari ko mga 3:00 pa tayo makakarating kina Kapitan. Ang layo naman pala nito, Lo. 12:00 tayo nang umalis, di ba? Ilang beses ko namang sinabi sa iyo na malayo talagang baryo Santo Cristo. Makulit kang bata ka Lo, may... ano yun, Lo? Nakakatakot. Parang isang malaking lobo na may apuhing katawan at pulang mata. Wala yun na po. Huwag mo intindihin yon. Lo, susugod siya sa sasakyan natin. Apo, bibilisan ko pagpapatakbo. Siguraduhin mo nakalagay ang seatbelt mo sa iyong katawan. Opo. Sige na po. Lolo! Lo! Ah! Yung nilalang na nakita namin ni Lolo ay kamuntik ng lundagin ang aming sasakyan kung hindi lang inilihis ni Lolo ang truck para makaiwas. Mukha kasi siyang malakas at hindi namin kayang labanan. Kaso, hindi pa pala doon natatapos dahil may isa na namang sumalubong. Lumundag ito sa aming sasakyan at binasag ang salamin. Nailusot nito ang kamay niya sa salamin at akmang sasakmali na ang aking mukha. Lo! Ah! Apo, kumapit kang mabuti. Siguraduhin mo nakabalansi ka ng maayos. Bakit, Lo? Anong gagawin mo? Basta! Binilisan ni Lolo ang pagpapaandar at sa sobrang bilis ay tumilapon ang nilalang. Sabay kaming napabuntong hininga. Grabe ang naramdaman ko noon. Akala ko hindi na kami makakalabas ni Lolo sa daang yun ng buhay. Pero nagawa naming makaalis doon. Samantala, pasado 3:00 nang dumating kami sa pupuntahan. Tumigil kami sa barangay hall at sinalubong kami ng isang matandang lalaki na ang sabi ni Lolo ay kapitan daw ng baryo. O sige, babanin nyo na yung mga bawang dyan at yung mga tao na namin ang bahalang magdala sa mga tindahan at halipapa. Aba, may kasama ka ngayon, Mang Domeng. Siya na ba yung anak ni Marites? Si Moises. Aba, ang ganda ng pangalan. Tunog Biblia. Ayon sa kwento, si Moises daw ay lumaki sa ibang bayan dahil iniwan siya ng kanyang ina sa ilog. Pero siya ang nagligtas sa kanyang mga kababayan. Malay mo, ganun din si Moises natin. Nasa kolehiyo na yan. Pag magtuturo na yan dito. Yang mga kagaya talaga nila ang kailangan natin dito sa baryo para balang araw makapagpatayo na rin tayo dito ng universidad. Bibihira lang kasi ang gusto makipagsapalaran sa bayan.
Ayaw nilang iwan ang Santo Kristo. Hindi nila kayang labanan ang sarili nilang kahinaan. Ikaw talaga, Baron, no? Alam mo naman kung gaano kahirap para sa ating mga kabaryo ang iwan ang bayan ng Santo Cristo. Kung sa bagay nga, ang mabuti pa pala, pumasok na kayo sa loob at nang maipagtimpla ko kayo ng kape. Para naman mainitan ng sikmura ninyo. Paniguradong puro lamig ang napalahan niyo sa biyahe. Sige, hindi ko yan tatanggihan. Oh, eto. Pinaganda ko kayo ng kaping bigas. Masarap ito. Hindi mo pa ito natitikman, Moises, ano? Hindi pa nga po. Puro kaping barako ang iniinom namin ni Lolo. Mas maganda ito sa katawan, tsaka mas mabigat sa tiyan. Teka lang pala. Meron itong kapares Yung suman. Inihahanda lang ng anak ko. Oh, yan pala. Yan ang panganay ko, Moises. Si Tinay. Siya rin ang sekretarya ko. Magandang umaga po. Suman po kayo. May kasama po pala kayo, Mang Domeng? Apo ko, si Moises. Nakaramdam ako ng pagkailang sa paraan ng dalaga kung paano itong tumitig sa akin. Tinitignan ako nito mula ulo hanggang paa. Sinusuri at parang binabasa. Wala naman akong nararamdamang negatibo. Mukhang maganda ang impresyon niya sa akin. Aba, Tinay, para kang nakakita ng artista dyan. Ang dami mo pang hugasin doon, maghugas ka muna. At mamaya, marami ka nga asikasuhin. Opo, Tay. Dali na, bilisan mo na. Mukhang naibigan ka pa yata ng anak ko, Moises. Wala Nagmana ka sa lolo mo. Malakas ang karisma. Hindi naman po. Mas gwapo sa akin si Lolo. Latak lang niya ako. Ay, sus. Ay, siya nga pala. Mang Domeng, ano kaya kung dito muna kayo ni Moises? Malapit na ang piyesta, 3 linggo na lang. Ay, teka. Hindi ko alam dito kay Moses kung ayos lang sa kanya. Nag-aaral siya. Oh, ano Moises? Ayos lang ba sa'yo? Ayos lang, Lo. Bakasyon naman na namin sa 1 linggo. Sa ngayon wala na kaming aasikasuhin kundi yung clearance. Tapos naman na yung akin. Yun! Ay, tamang-tama, Mang Domeng. Nang makaranas din si Moises ng piyesta dito sa lugar natin. Abay, saan kami tutuloy? Nasira na yung bahay namin ni Marites dito Doon sa amin, may silid na hindi ginagamit. Doon na muna kayo. Malapit lang naman dito sa barangay hall yung bahay namin, Moises. Hindi na kayo lalayo ng lolo mo. Sige po. Kaso, paano ang trabaho mo, Lo? Abay, madali na yon. Mamaya aalis ako at magsasabi sa boss ko para iba na muna ang gumawa ng trabaho ko. Ay kung okay lang naman sa inyong dalawa isasama ko na kayo sa bahay at nang makapagpahinga na muna kayo. Siguradong puyat kayo sa biyahe para makatulog man lamang kayo sa komportableng higaan. Sige Baron, salamat. Huwag kang mahiya kay Baron Moises. Hindi na yan iba sa atin. Alaga ko yan nung kaedad ko palang nga Tama si Mang Domeng. Moises, kaya maging komportable ka lang sa akin. Sige po. Ay teka, ano yon? Ay buisit. Ano ba, Tinay? Ano't nakasilip ka dyan? Akala ko ba'y maghuhugas ka na? May kinuwala ako, Tay. Ikaw naman May kinuha? O pinagmamasdan mo itong apo ni Mang Domeng? Ikaw talagang bata ka. Gustong-gusto mo na sigurong mag-asawa. Tay, hindi. Si tatay naman. Nag-aano lang dito Pasensya na kayo. Makulit talaga yung dalaga ko. Ay, siya nga pala. Ay, tara na. Ihahatid ko na kayo sa bahay.
Napansin ko na kahit nakalabas na kami, ay hinahabol pa rin talaga ako ng tingin ni Tinay. Aminado kong maganda siya. Pero nung time na yun kasi, wala pa sa utak ko ang makipagrelasyon o magkagusto sa babae. Samantala, nagpahinga lang kami matapos maihatid sa bahay ni Kapitan. Habang tulog si Lolo, inaisipan kong lumabas. Napakaganda ng mga tanawin sa kanila. May malawak na hardinan, natatanaw ko yung mga taong dumadaan na mukhang namumuhay lang ng payapa. Malinis ang lugar at presko ang hangin. Sa aking pagmamasid, naramdaman kong may nakatingin sa akin. Kaya naman, ako ay napalingon at nakita ko si Tinay. Ikaw pala. Ang ganda ng pangalan mo, Moises. Maganda rin ang pangalan ko, Christina. Pinaglaruan lang nila, ginawang Tinay. Maganda pa rin naman ang Tinay. Huwag mo akong pakiligin. Hindi ako sanay na pinupuri ng isang gwapong pinatang tagabayan. Hindi naman ako gwapo. Sus! Huwag mo ang lukoyin sarili mo. Mas gwapo ka pa nga sa lolo mo eh. Siya nga pala. Baka gising na si Lolo. Hanapin na ako nun. Hoy, Ano yun? sigurado ka bang gusto mong manatili rito hanggang piyesta? Oo naman. Ngayon lang ako nakarating sa pinagmulan ni Lolo at ng nanay ko. First time ko lang din makakasama ang mga kamag-anak namin kaya bakit hindi? Alam mo, kung may pagkakataon lang ako, aalis na ako sa lugar na to eh. Sa totoo lang eh, Anong ginagawa mo, Tinay? Bakit lumalapit ka sa akin? ikaw, bakit ka umaatras? Wala ka pa bang karanasan sa ibang babae dati? Tinay, ano ka ba? Moises, ikaw yung pagkakataon na nakita ko para makaalis na sa lugar na to. Tinay, ano ka ba? Paraanin mo na ako. Pupunta ako kay Lolo. Kanina, nakikita ko sa mga mata mo na sobra kang humahanga sa lugar na to. Dahil ba walang magandang hardin sa bayan? At ngayon ka lang nakaamoy ng preskong hangin? Hindi lahat ng maganda ay totoo. Huwag kang maging inosente. Lalo na rito sa Barrio Santo Cristo. Tinay, ano ba? Hindi ko maintindihan ang pinagsasasabi mo. Baryo ito ng lolo at nanay ko. Kaya bakit ko ito pag-iisipan ng masama? Kaya interesado ako sa iyo, Moises eh. Alam mo ba kung ano nakakita ko sa mga mata mo? Pag-asa. Basta mga isang araw, sasama ako sa iyo at sabay tayong aalis dito. Sige na, marami pa akong trabaho sa barangay hall. Yung lolo mo, puntahan mo na. Wala akong maintindihan sa sinasabi ni Tinay. Hindi ko naman kasi pinag-iisipan ng masama ang Barrio Santo Cristo sa kabila ng nakita namin ni Lolo sa daan. Kinahapunan, inaya ko ni Lolo na pumunta sa isang herbalista na ang pangalan ay Aling Petra. Dito kumukuha si Lolo ng mga gamot sa sakit ng katawan dahil magaling daw ito. Aba, binata na palang apo mo, Doming. Ang ganda ng pangalan. Tunog Biblia. Mukhang siyang magliligtas sa inyong angkan sa pangalan niya pa lang. Parehas na parehas kayo ng sinabi ni Baronim. Si Marites ay hindi naman nagbabasa ng Biblia. Narinig lang niya sa kung saan ang pangalan na yan. At kaya siguro, yan ang kanyang napili ay dahil ang pangalang Moises ay katunog ng kanyang pangalan. Ay siya nga naman. Yun pala yun. Siya nga pala, itatabi ko yung aking truck at mukhang may dadaang sakyan. Yung van ni Manong Kanor. May kung ano na namang sasadyain sa bayan. Siyang tunay, Petra. Siya nga pala, dito ka muna, Moises. Itatabi ko muna yung truck natin at na makaraan si Manong Kanor. Sige po, Lo. Unang beses mo palang dito sa Santo Cristo, ano iho?
Oo nga po eh. Ngayon ko lang po narating ang baryo ni Lolo. Mabuti na lang at magpipiesta kaya magtatagal din kami ni Lolo rito. Ay, oo nga pala. Malapit na ang piyesta ng Santo Cristo. Alam mo na ba yung kasunduan? Ano pong kasunduan? Hindi mo alam? Okay na yung truck, naitabi ko na. Domeng, nandyan ka na pala. Okay na yung mga binili kong herbal. Magaling yun sa sakit sa likod. Kami ng apo ko hindi na rin magtatakal dito sa inyo. Ako ay babalik pa sa bayan at magpapaalam sa boss ko. Nalimutan ko kasi na piyesta. Patitigilin pa nga pala kami ni Kapitan dito eh. Talagang nangingibabaw ng katandaan mo, Domeng. Ulyanin ka na. Baka sa susunod, makalimutan mo ng pangalan ko. Hindi naman. Sa susunod magrekomenda ka sa akin ng herbal na pampatalas ng memorya. Sige. Paano tong apo mo? Saan mo iiwan? Nasira ang bahay ninyo ni Marites, di ba? May tinutuluyan naman kami rito, saka malaki na yan. Kaya niya na ang sarili niya. O siya, sige, mag-iingat kayo. Yung sinabi sa akin ni Aling Petra tungkol sa kasunduan ay talagang nakapagtataka. Nag-iwan yun ng tanong sa aking isip. Hindi ko naman maitanong kay Lolo dahil nagmamadali na siya. Inihatid niya na lang ako sa bahay ni Kapitan pagkatapos ay nagpaalam na siya para pumunta sa bayan. Pagdating sa loob nakaramdam ako ng inip kasi wala akong ibang mapagkakaabalahan. Naisipan kong lumabas para magpahangin. Gabi na ang mga oras na yon kaya madilim na rin ang paligid. Paano kaya nabubuhay ang mga tao rito? Mukhang wala namang mayroong TV. Ano ang ginagawa nila bago matulog? Siguro hanggang bakasyon lang ako rito. Pero hindi ko kayang tumira. Teka, ano yun? May tao ba dyan? Kung sino man gustong mantrip sa akin, lumabas ka dyan! Diyos ko, ganun yung boses ng nilalang na nakasalubong namin ni Lolo sa daan. Bumungad sa akin mula sa di kalayuan ang isang nilalang na nakakatakot ang itsura. Ito rin yung nakita namin sa daan. Malaking lobo na may abuhing kulay. Pula ang mga mata. Nakalabas ang pangil at nakatayo na parang tao. Hindi ako makagalaw sa sobrang takot. Nakita ko na lang na lumapit siya sa akin. Wag kang lalapit! Wag! Tuluyan ang lumapit sa akin ng nilalang. At ako naman ay natumba na sa lupa dahil sa sobrang takot. Umibabaw siya sa akin at inilabas ang naninilaw at matatalim niyang pangil. Napapikit na lang ako. Ilang sandali pa ay natumba ang aswang sa tabi ko at narinig ko ang paghampas ng isang tao. Pagmulat ko, nakita ko si Tinay. Hinahampas niya ng baseball batang aswang. Walang tigil at paulit-ulit. Moises! Tumayo ka na dyan! Walang tigil na pinaghahampas ni Tinay ang aswang. Napansin ko ang kakaiba niyang lakas. Hindi pang karaniwan. Nang mapagod na siya ay tumigil na siya sa paghampas at hinila na niya ako. Alam kong may bala kaming sundan ng aswang. Pero dumaan kami sa isang lagusan sa damuhan na ang labas ay kubo. Unang beses mo nakakita ng ganon? Oo. Ano ba yun? Anong klaseng mabangis na hayop? Secret. Pasalamat ka, sinusundan kita. Naiinip ka sa loob kaya lumabas ka para magpahangin. Bakit mo ko sinusundan? At bakit dinala mo ko rito? Kasi mami may salo-salo. Tatawagin ka ni tate para sumali sa kanila. Nandun ang mga kamag-anak mo. May papiging ang aki ama. Hindi ba dapat nandun ako kasi sa wakas makikita ko na sila?
aalis na ako rito at hanapin ko si Kapitan para sumama sa salo-salo nila. Tinay, bakit ka umiiyak? Ayaw kong padaluhin ni tatay sa salo-salo. Wala akong makakasama. Gusto ko samahan mo ko pag-iusap. Bakit? Sino ka ba para pigilan ako? Malaki ka na. Kaya mo ng sarili mo. At huwag mong idahilan yung pagiging babae mo para sabihin mo na hindi mo kayang mag-isa. Yung nakita mo kanina, nakakatakot, di ba? Natatakot ako na baka pumunta siya rito, saktan ako. Alam ko mas malakas ang katawan mo sa akin. Magagawa mo ako iligtasan nila lang na yon. Bakit ba hindi ka na lang umuwi sa bahay ninyo? Kasi naiinip naman ako dun eh. Dito meron akong pianong nabili pa ni tatay sa bayan. Tingnan mo, ipaparinig ko sa'yo kung gaano ko kagaling tumugtog ng piano. Umupo ka sa tabi ko. Tutugtugan kita para magandang tulog mo mamayang gabi. Ay, sige na nga. Wala na akong nagawa kundi ang samahan si Tinay sa kubo na yun. Naaliw na rin ako sa pagtugtog niya ng piano kaya naisipan kong magpaturo. Inabot na kami tuon ng hating gabi at hindi na ako pinayagang umalis pa ni Tinay. Ano? Hindi pwede. Baka dumating na si Lolo, hanapin ako nun. E di akong bahala bukas ng umaga. Malakas naman ako sa lolo mo eh, huwag kang mag-alala. Saan tayo matutulog dito? Meron ako higaan dito. Kasi madalas na ako matulog dito kapag napapasarap ako sa pagtugtog ng piano. Ayoko nga. Ang liit-liit niyan eh. Hindi maganda sa babae at lalaki ang magkatabi sa iisang higaan. Oh. Anong ginagawa mo? Bakit mo ko hinihila? Baliw ka ba? Virgin ka pa, no? Hoy! Tigil-tigilan mo nga yung mga ganyan mong hirit. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Sinamahan na nga kita rito, oh. Ano pa bang gusto mo? Naririnig mo ba yon? Oh. Hindi ka pwedeng lumabas kasi nasa labas lang ng kubong yun nilalang na yun. At hindi mo ako pwedeng iwanan dito. Moises, pakiusap. Huwag mo ko iwan dito. Natatakot ako. Okay, sige. Basta itigin mo lang kabastusan ng bunganga mo. Hindi ako ganong klase ng lalaki. At hindi pa ako ready sa mga ganong bagay. Alam mo, lalo ako nagiging interesado sa'yo. Ang mabuti pa, matulog na tayo. Ako rito sa tabi. Dito ka sa may dingding. Ilagay mo yung unan sa gitna natin. Baka kasi malikot ka matulog. Kung saan pa mapunta ang kamay mo. Oops! Ikaw naman palang nag-iisip ng madumi sa ating dalawa eh. Pero seryoso, virgin ka pa. Ay, matulog ka na nga. Ang kulit-kulit mo talaga. Good night, Mr. Sungit. Uy, makalayo naman to sa akin para akong pinagdidirihan. Pasalamat ka, gwapo ka ha. Huwag ka na nga maingay. Mabuti pa, matulog ka na. Okay. O ito, kumot mo. Pagkaabot ko ng kumot, tumalikod na ako kay Tinay para mas malayo yung distansya naming dalawa. Hindi ako makatulog sa kubong yun. May mga naririnig akong kaluskos at pangil. Parang may kakaibang nagaganap sa lugar na yun. Hindi kaya hindi naman mabangis na hayop yung nakikita ko, kundi aswang. Nakikiramdam akong mabuti nang may marinig akong dumagan sa aking katawan. Pagtingin ko ay nakita ko si Tinay na nakayakap na sa akin. Ano ba? Hindi ba sabi ko sa'yo? Iwasan mo ang mga ganitong bagay. Kaya babae mong tao. Uy! Teka nga, umiiyak ka? Tulog naman siya. Umiiyak siya ng tulog? Nay, dapat sinama mo ko. Dapat di mo ko iniwan. Ayoko na rito. Ayoko na kay tatay. Natigilan ako nang marinig ang mga salitang sinasabi niya.
Tulog siyang nagsasalita. At sa palagay ko, ang mga sinasabi niya ay may kinalaman sa mga bagay na matagal na niyang iniipon sa kanyang dibdib. Kinabukasan, bumalik na kami sa bahay ng kapitan at pagdating doon, naabutan namin si Lolo at si Kapitan Baron na sabay na nagkakape. Yan na pala sila. Moises, ano ka ba naman? Nag-alala ako sa'yo kagabi. Akala ko kung saan ka na pumunta. Magkasama lang pala kayo ni Tinay. Hoy, Tinay! Saan mo dinala itong si Moises? Namasyal lang po kami kagabi. Nakitulog kami sa bahay ng pinsan ko. Pasensya na po, Tay. Hindi ako nakapagpaalam. Ikaw na bata ka. Hindi Tay! ka nga dito. Bitawan mo ako, Tay! Hindi ba sabi ko sa'yo matulog ka na kagabi? Hindi ko alam na lumabas ka pa pala at isinama mo sa kung saan itong si Moises. Sasaktan po ako! Aray ko! Kapitan. Ayaan nyo na po. Gusto lang sigurong makipagkaibigan ni Tinay sa apo ko. Bisit ka. Tay naman, ang sakit eh. Kagabi, hinahanap ko itong si Moises para sa salo-salo. Pagkakataon na niya para makita ang mga kamag-anak niya. Okay lang yung kapitan. Ipakikilala ko rin naman siya sa kanila. Kapitan, ako po talaga nag-aya kay Tinay kagabi. Naiinip po kasi ako. Hindi ko po alam na may pasalo-salo kayo. Moises, Totoo bang doon kayo pumunta sa bahay ng binsan ni Tinay? Opo, totoo po yun. Ikaw, Tinay, sa susunod, magpapaalam ka sa akin kapag aalis ka at isasama mo itong si Moises, ha? opo, Tay. Diyan na muna kayo ni Tinay. Mag-almusal kayong dalawa. May pupuntahan lamang kami nitong si Mang Domeng. Tinay, duty ka mamayang tanghali, ha? Bilisan mo sa mga gawain mo sa bahay. Opo, Itay. Apo, dyan na kayo ni Tinay ha? Opo, Lo. Pagkaalis ni Kapitan at Lolo, naiwan kami ni Tinay na tila nagkakahiyaan sa isa't isa. Para mabasag ang katahimikan sa pagitan namin, ay naisipan kong magtanong ng isang bagay sa kanya. Hindi pala alam ng tatay mo yung tungkol sa kubo? Hindi ko pinapaalam sa kanya kasi yun lang tahimik na lugar na nakakapag-isip ako. Ayoko may mga abala sa akin doon. At yun din ang lugar na nararamdaman ko na mag-isa lang ako at nasa ibang mundo ako. Swerte mo nga eh. Ikaw ang unang taong dinala ko ron. Kagabi, hindi ako nakatulog. May pagkaingay-ingay sa labas kagabi. May mga kaluskos at paulit-ulit kong naririnig ang pag-angil ng isang nilalang. Talaga bang wala kang ideya kung anong meron sa Barrio Santo Cristo? Sa lugar na kinalakan ng lolo't nanay mo? Ngayon nga lang ako nakarating dito, di ba? Hindi ko tuloy nakita yung mga kamag-anak ko kagabi dahil sa iyo. Anong ginagawa mo? Hinihila mo na naman ako. Sumama ka sa akin. Saan na naman? Sa palengke. Hindi ka pa nakakarating doon, di ba? Ipapasyal kita. Ano? Sira ka ba? Kakasabi lang ng tatay mo na may duty ka mamayang tanghali. Ano naman? Maaga pa naman, di ba? Alas 7 pa lang ng umaga, oh. Matagal pang duty ko. Ano? Baka mapagilitan tayo ng tatay mo. Di yan. Akong bahala. Ikaw na may sabi sa akin na gusto mong malaman kung anong sekreto ng Barrio Santo Cristo. O ito na. Ipapaalam ko na sa'yo. Dali. Teka, sandali. Sandali lang. Huwag mo akong hihilahin. Bilisan mo na kasi. Ang bagal-bagal mo eh. Wala na akong nagawa kundi ang sumama kay Tinay. Dinala niya ako sa kanilang palengke na mahigit 30 minuto naming nilakad. Wala kasing ganoong sasakyan sa baryo nila. Pagdating doon, normal lang naman ang lahat. Mas magulo nga lang ang palengke sa bayan. Dito kasi, mas probinsya yung dating at mas simple. Pero ang nakaagaw ng aking pansin ay parang sobrang espesyal ng bawang sa kanilang baryo. Lahat ng nadadaanan namin ay may tindang bawang. Meron pa ngang nagtitinda ng iba't ibang putahe na gawa sa bawang. Bakit mahilig yata mga tao rito sa bawang? Nako, tinanong mo pa.
Paborito talaga ng mga tao rito ang bawang. At alam mo ba, bata pa lang ako, palagi na akong pinapakain ni tatay ng bawang. Minsan piniprito niya to para masarap kainin. O kaya naman kapag nagluluto siya ng isang putahe dinadamihan niya lagay ng bawang. Nito magdalaga na ako, pinapakain na niya sa akin yun ng hilaw. Para saan daw? Maganda raw sa katawan. Siya nga pala. Anong gagawin natin dito sa palengke? Anong sekreto ang malalaman ko rito? Normal na palengke lang naman to. Wala namang kakaiba. Nandun pa kasi yun sa dulo. Tara, bilisan mo na. Dinala ako ni Tinay sa pinakadulong bahagi ng palengke at naabutan namin doon ang mahabang pila ng mga tao. Kakaiba ang aura nila. Mabalasik ang kanilang mga mukha at para silang patay gutom. Lahat ay may kani-kanilang dalang plato. At ang pinipilahan nila, ang tindahan ng dinuguan. Pagsapit pa lang sa bungad ay halos mapasukan na ako sa malansang amoy sa paligid. Lahat ng mga nandoon ay tahimik na kumakain. Walang nagsasalita. Lahat sila ay nakafocus sa ginagawa. Ang pagkain nila doon ay tila isang gawain na ginagawa nila dahil required. At kung hindi, may mawawala. Dito na tayo. Ito na yung sinasabi ko sa'yo. Anong meron dito? Tindahan ng dinuguan. Kakain tayo rito. Ano? Ayaw kong kumain dito. Parang ang weird. Tapos parang ang dumi ng lugar na, nakakadiri. Gusto mo ba talagang malaman ang tungkol sa baryo nyo? Eh di wag kang maarte. Sige na nga. Tara na, order na tayo. Oh, Tinay. Ngayon ka lang ulit nakapunta rito ha, nobyo mo? Apo yan ni Mang Domeng, yung anak ni Aling Marites na lumaki sa bayan. Alam kong chismoso ka kaya sigurado ko alam mo tungkol sa kanila. Oo, tanda ko na. Anak ka pala ni Marites. Yung niligawan ko dati. Ang kaso, hindi ako sinagot. Ang tipo niya kasi, yung tagabayan. Sayang, ang ganda pa naman ng nanay mo. Kahit binatilyo pa lang ako nung time na yon, nanligaw ako sa kanya . Ang laki ng tandaan niya sa akin. Hoy Manuel, dami mo ng customer. Napapadaldal ka na naman dyan. Order kami ditong si Moises ng 2 dinuguan. Dito na namin kakainin. Ay, Moises pala ang pangalan. Pwede na sa Christina. Sira ka. Bilisan mo na, hoy. Hoy, yan bang si Moises 21 na yan? Oo, kaedad ko yan. Mura pa. Huwag mo munang pakainin ng madami yan, ha? Oo na, ako na bahala. Bilisan mo na. Hindi ko maunawaan ang mga huli nilang pinag-usapan, pero mas lalo akong na-curious. Ilang minuto lang ay dumating na ang order. Dinala ng isang lalaki ang 2 mangkok ng dinuguan sa aming mesa. Wala man lang kanin o puto. At nang pagmasdan ko ito, meron akong napansin. Parang hindi pa masyadong luto ang dinuguan. Mapula pang dugo. May kilala kami ni Lolo doon sa bahay na masarap magluto ng ganito. Sabi niya sa amin, ang sign daw na luto na ang dinuguan ay kapag itim na ang kulay ng sabaw. Siyempre, ang gusto ng mga tao rito ay malasado kasi mas nalalasaan nila yung dugo at para lang silang kumakain ng hilaw. O ano? Okay ka lang? Ba't ba naman kasi inaamoy mo? Ang lansa! Alam mo, huwag ka masyado magpalata sa mga taong kumakain dito. Delikado na. Tingnan mo naman para sila mga patay gutom. Yang pagkain na pinagdidiringan mo, gustong gusto nila. Hindi ko sila maintindihan. Bakit ba kasi ganito ang pagkaluto nila rito? Parang hilaw pa. Mali ang tanong mo. Ang itanong mo ay kung anong klaseng karne yan. Anong klaseng karni ba to? Tingnan mo yung lalaki nagdadala ng karne dito. Nasa likuran mo. Obserbahan mong mabuti kung anong klaseng karne yung dala niya. Agad akong humarap sa likuran.
nakita ko ang isang lalaki na may kargang malaking itim na plastic. Pinagmasdan ko itong mabuti. Napatakip ako ng ilong nang malapit na ito sa kinaroroonan namin dahil sa tindi ng amoy. Ilang sandali lang, bigla itong nabutas dahil siguro sa sobrang bigat ng laman. At wala na akong nagawa kundi ang mapatakip ng bibig nang makita kong lumalabas mula sa butas ang kamay ng isang tao. Tinay, kamay yun ng tao. Huwag ka maingay. Tingnan mo mga tao rito. Nakita na rin nilang nakita mo. Pero wala silang pakialam kasi alam mo ba kung bakit? Bakit? Dahil normal na lang yan dito, Moises. Gusto mo pa makasiguro? Eto ang kalamansi. Ipiga mo sa iyong pagkain, pero huwag ka magpapahalata sa mga ibang kumakain dito. Kinuha ko ang iniabot na kalamansi ni Tinay at ipiniga sa dinugo ang nasa mangkok. Halos mapatalo na ako sa sobrang gulat. Ang lamang karne ng dinuguan ay naging tenga, ilong, at karne ng tao. Gusto kong sumigaw, pero pinipigilan ko ang aking emosyon dahil baka mahalata ako ng mga naroon. Totoo nga. Kumakain kayo ng karne ng tao. Hindi ako kasama, Moises. Sila lang. Marami na rin nagsasama sa akin sa kainang ito. Pero umiinom ako ng pampasuka. Pagkatapos kong kumain, sinusuka ko. Bakit? Mga ano bang klaseng nilalang nakatira dito? Hindi ko muna sasabihin ang lahat ng detalye, Moises. Gusto ko na ikaw mismo ang mag-obserba. Bukas ng gabi, pumunta ka sa Bulwagan dahil birthday ng pinsan ni tatay. Hindi nila kayo iimbitahan kasi yung pinsan ni tatay ay nakaalitan ni Mang Domeng. Paano ako makakapunta doon kung ganun? Hindi naman pala kami imbitado. Akong bahala. Aabangan kita sa daan tapos magtatago tayo. Marami ako ipapakita sa iyo dahil doon nalalabas ang lahat ng mga bagay na dapat mong malaman. Saan ba yun? Konting lakad lang yung mula sa bahay namin. Alam mo naman yung hardinan, di ba? Sa may puno ng gumamela. May daan doon. At yun ang papuntang Bulwagan. Huwag kang mag-alala. Nandun ako. At akong bahala sa'yo. Anong oras ba? Malamang, edi kabilugan ng buwan. Tinandaan ko ang sinabi niyo ni Tinay. At talagang desidido akong malaman kung ano ang meron sa baryo ng Santo Cristo. Sa totoo lang, parang natroma ako sa mga nakita ko. Buong maghapon akong nakaramdam ng takot at pagkabalisa. Kinagabihan, nagpapahinga kami ni Lolo at naisipan kong banggitin ang tungkol doon. Alam mo ba, Lo? Nung isinama ako ni Tinay kanina sa palengke, dinala niya ako sa tindahan ng dinugahan. At alam mo ba, ang niluluto doon na karne ay karne ng tao. Ano? Seryoso ka ba, Apo? Di ko alam yun ah. Lo, di ba matagal ka nang tumira dito? May mga cannibal ba dito? O aswang? Mababangis na hayop, marami. Kagaya ng nakita natin sa daan nung papunta pa lang tayo rito. Pero wala naman yata noong sinasabi mo. Lo, gusto mo ba dalhin kita doon bukas? Papasama tayo kay Tinay para mapatunayan mo rin na totoo ang sinasabi ko. Aba, Apo, ayoko. Anong gagawin ko doon? Di naman ako kumakain ng karne ng tao. Tsaka, alam mo, sa tagal ko nang hindi tumira dito marami na akong hindi alam sa lugar na ito. Baka isa na yung dinuguan na sinasabi mo. Wala pa namang ganun dito nung buhay pa ang nanay mo na may bahay pa kami dito. Lo, natatakot ako. Huwag na kaya tayong magpaabot ng piyesta. Baka mamaya tayo pang karnehin. Parang may mga iba nang nakatira dito. Baka hindi lahat ng narito ay tao. Ay sus, huwag kang matakot sa kanila po. Magdasal ka lang palagi. Walang mangyayaring masama sa atin. Ang mabuti pa, bukas ka na lang maghugas ng pinggan. Magpahinga ka na.
Parang hindi naniniwala si Lolo sa aking sinasabi. Kaya mas lalo akong nag-alala. Sa aming dalawa, sa kanya ako naaawa dahil mahina na siya. Kung sakaling merong humabol sa amin, hindi nakakayanin ni Lolo ang tumakbo ng mabilis dahil mahina na ang katawan niya. Kinabukasan, inihanda ko ang aking sarili dahil sa plano namin ni Tinay. Desidido akong malaman ang tungkol sa sekreto ng baryo. Itinapat ko na nagpapahinga si Lolo nang umalis ako sa ganap na kabilugan ng buwan. Pagdating sa daang itinuro ni Tinay, tumigil muna ako doon para maghintay. Pero hindi dumadating si Tinay hanggang sa may kumalabit sa akin. Hoy! Manuel, Aba, natandaan mo ang pangalan ko ah. oo. Ikaw yung tendero ng dinuguan. Mukhang inosente ka pa sa mga bagay-bagay, pero anong ginagawa mo rito? Si Tinay. Nanliligaw ka ba kay Tinay? Hindi ako interesado sa kanya. Gusto mong malaman kung ano meron sa Barrio Santo Cristo. Hindi ka naman imbitado doon sa pinsan ni Kapitan. Sigurado ako kasi kaaway siya ng lolo mo. At saka hindi ko alam kung kaya mo bang kainin yung mga ihahandang pagkain doon. Habang nagsasalita si Manuel, napatingin ako sa bulwagan na malapit na rin sa aming kinaroroonan. Marami ng tao. At ang nakaagaw sa aking pansin, ang isang van na tumigil doon. Pagkatapos, ay ibinukas nila yon. At nakita ko ang 4 na bangkay na inilabas nila sa loob ng sasakyan. Desidido na akong malaman ang katotohanan. Kaya naisip kong hindi ko nahihintayin pa si Tinay. Ano? Bakit hindi ka makapagsalita? Gustong gusto mong malaman kung anong itinatago ng Barrio Santo Cristo, no? Pwede ba? Kung wala kang importanteng sasabihin, ay wag na lang. Marami pa akong gagawin. Hoy, uhugin! Makinig ka sa akin. Ano na naman ang sasabihin mo? Alam mo ba si Kapitan Baron? Hindi niya pinaliligawan ang anak niya. Bakit naman? Ay, wala ka pa nga talagang alam. Sige na, lumakad ka na. Galingan mo ha. Hindi na ako sumagot sa huling sinabing yun ni Manuel. Sa halip, nag-focus na lang ako sa gagawin. Nag-ingat akong mabuti. Patago-tago para walang makakita. Palihim akong pumasok sa lugar kung saan sila nagluluto. At nakita kong dinala doon ang mga bangkay. Nagtago ako sa likod ng isang malaking drum. Inalis nila ang mga saplot nito at inihandang parang karne. Nakita ko doon si Kapitan. Parang siya ang nangunguna sa mga ginagawa doon. Mataba at malaman ang mga nadukot ninyong tao. Siguraduhin nyo lang na ang mga yan ay mga taong lansangan o kaya naman ay mga dayong naliligaw para hindi tayo mabisto. Nagsitanguan ang mga lalaking may dalang malalaking kutsilyo at sangkalan. Marahil sila ang mga magkakatay ng karne. Nakita mismo ng mga mata ko kung paano nilang hiniwa sa ilang piraso ang katawan ng tao. Ang napipiraso nila ay inilalagay sa isang malaking palanggana at parang normal lamang sa kanila ang lahat. Halos mapasuka ako nang nakita kong winakwak nila ang siya ng mga bangkay at kinuha ang lamang loob pagkatapos ay pinagsaluhan ito ng mga lalaki. Ang ilan sa kanila ay hindi na napigilan pa ang pagbabagong anyo. Sila ay naging nakakatakot na nilalang. Kinain nila ang mga parte ng katawan ng tao na di na mapapakinabangan at hindi kasama sa lulutuin. Ang dugo naman ay kanilang sinasahod at nilagay sa mga malalaking balde. Ang mga karning nailagay na sa palanggana ay dinala sa mga lalaking may dalang kawa
para lutuin. Ilang sandali pa ay nakita kong dumating si Manuel at lumipat kay Kapitan na nagmamasid lang doon. Kapitan! Kanina ko pa kayo hinahanap. Abala ako. Ang daming ginagawa rito. Ano ba yung sadya mo? Nanliligaw na ba yung si Moises sa anak mo? Hinahanap niya kasi kanina. Gusto raw niyang makita. Mukha namang wala silang kasunduan o ano. Mukhang nagpaparamdam na kay Christina yung apo ni Mang Doming Nandito siya. Nandito lang yon. Nakita ko kanina sa daan Nabigla ako nang marinig ko ang pagsusumbong ni Manuel kay Kapitan Baron. Kaya naman natabig ng pa ako ang babasaging bote sa tabi ng drum na pinagtataguan ko. Kapwa na palingon ng dalawang lalaki sa kinaroroonan ko. Gaya ng inaasahan, lumapit si Kapitan at nahuli ang aking pagtatago. Hinila ako nito sa braso. Totoo bang sinasabi ni Manuel na naniligaw ka sa anak ko? Hindi po. Hindi po totoo yun. Kung ganon, anong ginagawa mo rito? Wala po. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ang sabi ko, sumama ka sa akin sa loob. Opo. Mapuwersang hinila ni Kapitan Baron ang aking braso. Napatingin ako kay Manuel at pinanlisikan ko ito ng mata. Nakatingin ito sa akin na parang nanunukso pa. Balak pala talaga ako nitong ipahamak. Samantala, dinala ako ng lalaki sa madilim na silid na nasa isang lumang gusali na malapit sa bulwagan. Itinulak ako nito sa sahig at sinuntok ng malakas sa mukha. Hindi po ako naliligaw sa anak niyo. Huwag niyo po akong sasaktan, Kapitan Baron. Simula nang dumating ka, palagi na lang ikaw ang iniisip ni Tinay. Baka dumating ang araw na sumama na sa'yo at malayo na sa akin ang anak ko. Wisit ka. Kapitan Baron, maniwala po kayo. Hindi po ako nanliligaw kay Tinay. Tumigil ka! Hindi ako naniniwala sa pagkukunwari mo. Dahil ako mismo ang nakakakita kung paano mo nakukuha ang loob ng anak ko. Sasabihin ko sa'yo, akin lamang si Tinay. Pagmamayari ko siya. Akin lamang ang anak ko! Tama na po. Wala na akong pakialam kay Mang Doming dahil nakialam ka sa anak ko. Hindi na kita bubuhayin! Sa pagkakataong yun, halos lumabas ang ugat sa ulo ni Kapitan, kasunod nito ang pagbabago ng kanyang anyo. Tinubuan siya ng mga makakapal na balahibo sa katawan. Sunod ay ang mahabang buntot sa kanyang puwitan. Tinubuan ng pangil ang ngipin at humaba ang kuko. Nagbago rin ang anyo ng kanyang mukha. Naging pula ang kulay ng mga mata. Naging kulubot ang pisngi. At ang figura niya ay gaya ng malaking lobo na nakatayo na parang tao. Wag po! Wag po! Dahan-dahan siyang lumapit sa akin, habang ako ay umaatras. Nang malapit na siya sa akin, inilabas niya ang kanyang malaking pangil. Akmang sasakmali na ako. Nang mahawakan ng aking kamay ang isang bato, kinuha ko ito at ipinukpok sa kanyang ulo. Napahiyaw ang aswang at nagkaroon ako ng pagkakataong makatakas. Gayunpaman, bigla niyang nahila ang aking paa kaya natumba ako sa sahig. Hindi niya ako pinakakawalan. Hindi na kita hayang makatakas. Dahil ngayong gabi
hindi ka na makakauwi ng buhay. Wag po! Gusto ko pa pong makasama si Lolo! Ang lolo mo ba? Gusto ka ba talaga makasama? Saglit akong natigilan pero nagkaroon ako ng pagkakataong makapanlaban. Paulit-ulit kong sinipa ang kanyang mukha. At nang mabitawan niya ako, tumayo ako at tumakbo. Tumayo rin siya't hinabol ako. Naghagilap ako ng kung anong pamalo at nakita ko ang isang malaking paso. Bago pa nakasugod sa akin ang aswang, ay inihampas ko sa kanya ang hawak kong paso. Hindi po ako nanliligaw kay Tinay, pero hindi niyo pa rin po pagmamayari ang anak niyo! Nakatakas ako sa lugar na yon dahil hindi na nakasunod ang aswang. Dumiretso ko sa kanilang bahay kung saan kami nakikituloy. Naabutan ko si Lolo na nakatalikod at nakatayo sa bintana. Napaiyak na ako dahil sa sobrang takot, pero parang hindi ako nararamdaman ni Lolo. Lo, alam ko ng sekreto ng Barrio Santo Cristo. Maraming aswang na nakatira dito. At isa na ron si Kapitan Baron. Lo, hindi na tayo ligtas dito. Lalo ka na. Mahina na ang tuhod mo. Hindi ka na makakatakbo kapag hinabol tayo ng mga aswang. Pagkakataon na natin ngayon para makatakas habang wala pang aswang na nag-aabang sa atin. Lo, umalis na tayo dito. Bumalik na tayo sa bayan. Nanatiling tahimik si Lolo. Tila hindi ako nito naririnig dahil wala man lang itong naisagot kahit isang salita. Dahan-dahan na akong lumapit sa kanya. Pero hindi pa rin nakakaramdam si Lolo. Hindi ko na maiwasan ang magtaka. Lo, okay lang ba kayo? Kanina pa ako nagsasalita rito para hindi niyo ako naririnig. Lo! Ang lugar na ito ay baryo ng mga aswang. Ang liblib na baryo ng Santo Cristo. Lo! Ano pong nangyari sa boses niyo? Apo, Lo! Anong nangyari, Lo? Lo! hindi ko na napigilan ang pagpalit ng anyo ko, Apo. Ganon na lang ang pagkagulat ko nang makita ang anyo ni Lolo. Tinutubuan ng abuhing balahibo ang kanyang mukha, pati na rin ang braso. Pulang-pula na ang kulay ng kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. At ako naman ay napaatras dahil sa sobrang takot. Siguro, oras na rin para malaman mo ang totoo. Dahil malalaman mo rin naman ito. Ayaw lang kitang mabigla. Lo, magiging aswang din po ba ako? Nasa akin ang desisyon mo. Kung hahayaan pa kitang mabuhay at maging ganap na aswang o gawin kang kasangkapan para sa aking kalakasan. Lo, ano pong ibig niyong sabihin? Kaya kita kinuha sa iyong mga magulang dahil pag-aari kita. Hawak ko ang iyong buhay at hindi ka na makakatakas pa. Hindi po totoo yan. Hindi ka na makakatakas! Lo, wag po! Tatakbo na sana ako pero may itinakip si Lolo sa aking bibig na dahilan para mawalan ako ng malay. Nagising na lang ako sa isang madilim at masikip na selda. Tumayo ako para maghanap ng daan palabas at sa isang siwang nakita ko si Lolo at Kapitan Baro na nag-uusap. Wala eh. Ikukondisyon ko pa sana si Moises bago magpiesta pero nauna niya nang nalaman ang lahat. Dahil siguro sa pagsama kay Tinay. Kaya nga kinulong ko na si Tinay. Siguro nga, siya ang dahilan kung bakit nalaman agad ni Moises ang sikreto ng Barrio Santo Cristo. Ano man balak mo kay Moises sa araw ng ritual, Mang Domeng? Baron,
Alam mo naman ang pangarap kong lumakas at bumata ang pangangatawan. Pero dahil wala akong anak na lalaki, wala akong mapagkukunan ng dugo. Si Moises lang ang tangi kong pag-asa. Papatayin natin siya para mapakinabangan ko ang dugo niya. Papatayin niyo rin siya kagaya ng pagpatay mo sa anak mo at manugang. Hindi naman natin sila kauri. Yung anak ko, ang nanay niya ay tao. Ang napangasawa niya ay isa ring tao. Duwag nga ang asawa nitong anak ko at iniwan ang mag-ina niya nang malaman ang tungkol sa atin. Tapos itong si Marites, tinakas si Moises at dinala sa bayan kasi naalaman niya nga anong magiging kapalaran ng kanyang anak. Anong ginawa mo kay Marites? Pati sa asawa niya? Paano ninyo siya napatay? Walang nakaalam na ikaw ang pumatay. Siyempre, sa hindi direktang paraan, tinakot ko siya. Sa pamamagitan ng pasang hangin, naglagay ako ng pangit na imahe sa kanyang paningin. Na kunwari, hinahabol siya ng mga aswang. Kahit nasa kabayanan at alam mo noong patawid na siya. Nawala siya sa sarili at nabangga. Yung asawa naman niya, inihanda natin sa piyesta. Ang nanay naman niya, tinakot ko at inatake sa puso. Tapos ngayon, si Moises naman. Hindi pa ganap ang pagiging aswang ni Moses dahil hindi pa siya nariritwalan at naiaalay sa ating Diyos. Ang malakas na nananalaytay sa kanya ay dugo ng tao. Kaya nga, hindi ko agad siya dinala rito dahil baka pagnasahan siya ng ating mga kabaryo. Hindi na niya mararanasan ang maging ganap na aswang dahil kukuhanin mo na ang buhay niya. Baron, lolo niya lang ako. Ako ang masusunod. Nagtiim ang bagang ko sa mga narinig. Hindi ako makapaniwala na ang lolo ko na nagpalaki sa akin, ang itinuring kong ginto sa buhay ko, ay isang malaking traidor na ginagamit lang pala ako para sa sariling kapakanan niya. Hindi ko akalain na hindi pala totoo ang kabutihang ipinapakita niya sa akin. Napakasama mo, Lo. Buong buhay ko, naniwala akong namatay sa aksidente ang mga magulang ko at si Lola. Pero ikaw pala ang pumatay sa kanila. At pagkatapos, nilinlang mo ko. Pinaniwala mo kung napakabuti mong lolo. Ginagamit mo lang pala ako. Napakasama mo. Wala kang kasing sama. Grabe, para akong mababaliw sa mga sandaling yun. Maghapon lang akong tulala sa napakadilim na selda. Umiiyak at patuloy na tumatakbo sa isip ang mga narinig. Nakaupo lang ako nang may narinig akong kaluskos sa sahig. Nagulat na lang ako nang bigla itong bumukas at pumasok sa butas si Tinay. Tinay, paano ka? Pinag-aralan ko tong seldang pinagkukulungan sa'yo at nalaman ko may daan pala sa iba pa. Siguro tumakas yung dating kinulong dito kaya nagkaroon ng butas. Pasensya ka na, Moises. Hindi kita nasamahan nung nakaraan. Ikinulong kasi ako ni tate sa loob ng bahay at di ako makalabas. Tinay, hindi mo dapat to ginawa. Baka magalit sa'yo ang tatay mo. Moises, hindi ko siya tunay na tatay. Ano? Lumabas muna tayo rito saka natin pag-usapan. Buti na lang walang nagbabantay. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Sinamantala ko na ang pagkakataong yon para makalabas sa loob ng selda.
Mabuti na lang at alam ni Tinay ang mga tamang daan para hindi mahuli ng aswang. Saan ba tayo pupunta? Sa kuweba kung saan madalas pumupunta si Aling Petra. Yung kilalang herbalista dito sa Santo Cristo. Hihingi tayo ng tulong sa kanya. Marunong siya sa mga aswang kaya takot sila. Isa pa, malaki ang pakinabang ni Aling Petra sa mga taga rito dahil sa kanyang herbal. Kasi alam mo ba, hindi ka na makakatakas dito dahil kahit umalis ka, hahanapin ka ni Mang Domeng. Alam mo na kung anong gagawin sa akin ni Lolo? Narinig ko kanina habang pumupislit ako sa loob. Ang dugo mo'y gagamitin ng lolo mo para lumakas ang katawan niya at kumilos na parang bata pa kahit matanda na itsura niya. Ang mga aswang na matatanda dito sa Santo Cristo, kumukuha ng energy sa pamamagitan ng dugo ng kanilang anak o apo na kaparehas ng kanilang kasarian. Pero Tinay, yung sabi mo kanina na hindi mo tatay si Kapitan Baron. Tama. Hindi ko siya tatay. Tiyuhin ko siya. Ang totoo mga magulang ko ay patay na. Kaya inampun ako ni Tiyo at gusto niya tawagin ko siyang tatay sa harap ng mga tao. Tiyuhin mo siya. Ibig sabihin, hindi pa rin siya iba sa'yo pero bakit parang ayaw kanya makakilala ng ibang lalaki at magkaroon ng asawa? Kasi nga, may pagnanasa sa akin si Tiyo. Ginamit niya nga yung kahinaan ko para makuha ang gusto niya. Alam niyang ayoko maging ganap na aswang. Pero papayagan niya lang ako kapag pumayag akong ipagamit ang katawan ko sa kanya. Oh. Ang pagkababae ko. Tinay, Alam mo ba dito sa Santo Cristo, kapag nasa tamang edad ka na at hindi ka pa nagiging ganap na aswang, papatayin ka na lang. Kasi wala ka ng silbi eh. Pero kapalit ng pagpapagamit ko ng katawan ko kay Tiyo, pinoprotektahan niya ako. Ang kaso pakiramdam ko, nabuhay lang ako para sa kanya eh. Wala akong kalayaan. Tinay, parehas lang tayo. Ginamit lang din ako ng lolo ko para sa pansariling interes. Nararamdaman ko ang nararamdaman mo. Nagpatuloy kami sa paglalakad pero hindi pa rin kami nakaligtas sa presensya ng aswang. Naramdaman na lang namin ang mabibigat nilang yapak na papunta sa kinaroroonan namin. At ang mga nakakatakot na angil, hindi pa umayon ang pagkakataon dahil pagkatakbo namin, nawala ng balanse si Tinay at natisod sa nakausling tuod sa lupa. Tinay, kumapit ka sa likod ko. Kakargahin na kita. Malapit na ang mga aswang. Hindi Moises, tumakbo ka na. Mahihirapan ka pa kapag karga mo ko. Tinay, ano ka ba? Kung gusto mo ako makaligtas, gusto rin kitang makaligtas. Tinay, nasa likod na natin ang aswang. Moises, tumakbo ka na. Tumakbo ka na. Hindi, Tinay, hindi kita iiwan. Palapit na ng palapit sa amin ng nilalang kaya presahan ko ng kinarga si Tinay. Mahirap ang tumakbo habang may karga, pero kinaya ko. Wag lang kaming maabutan. Mga ilang sandali lang, natanaw na namin ang kuweba at sabay kaming napausal ng pasasalamat. Nagtaka si Aling Petra pagkakita sa amin, pero agad kaming pinapasok nito dahil baka raw masundan kami ng aswang. Anong ginagawa niyo rito mga bata kayo? Aling Petra, alam ko mapagkakatiwalaan ko kayo. Hindi po ba, pinatahan niyo ako nung nakita niyo ako umiiyak nung may ginawa sa akin ng tiyuhin ko. Alam mo ko ano pinagdadaanan ko, Aling Petra. At ikaw ang nagpalakas ng loob ko. Alam ko rin pong may alam kayo sa akin. Dahil sa sinabi ninyo nung bumisita kami ni Lolo, yung tungkol sa kasunduan. Alam ninyong hindi pa ako ganap na aswang. At yung ritual ang tinutukoy nyo. Aling Petra, alam kong maaasahan namin kayo. Teka nga, bakit sinasabi niyo sa akin yan? Anong gusto niyong gawin ko? Tulungan mo kami, Aling Petra. Alam ko hindi ka lang basta magaling na herbalista. Alam ko may kakayahan ka ring lumaban sa mga aswang. Alam ninyo,
Wala naman akong pakialam sa mga aswang na yan eh. Ang tanging gusto ko lang ay kapayapaan ko. Narito ako sa Santo Cristo dahil gusto ko ang lugar dito. Kaya poprotektahan ko ang sarili ko at hindi ako magpapakabayani para sa ibang tao. Aling Petra, niloko ako ng lolo ko. Ginamit niya lang ako para patayin ako sa araw ng piyesta at makuha ang dugo ko. Si Tinay, ginagamit lang siya ng tiyuin niya. Binababoy siya kapalit ng pagiging ganap ng aswang niya. Binababoy siya kapalit ng pagiging ganap na aswang niya. Aling Petra, kung hindi kayo kikilos, maaring hindi lang ako o si Tinay ang makaranas ng ganito. Ayaw naming maging ganap na aswang o kaya naman ay pagmamay-ari ng iba. Tulungan mo kami lipulin ng mga aswang, Aling Petra. Hindi naman sila lahat ay masama. E di ang patayin ninyo, yung mga nananakit sa inyo. Aling Petra, may isang tindahan ng dinuguan na regular na pumapatay ng tao para gawin nilang pagkain. At hindi lang yan. Tuwing piyesta o handaan, pumapatay sila ng tao. Alam ko hindi yun lingid sa kaalaman nyo. Pero isipin nyo po ha, yung mga taong naliligaw, dayo at nakatira sa lansangan, miserable na nga sila. Tapos tudukutin pa sila ng mga aswang na wala silang kamalay-malay. Aling Petra, alam kong mabuti kayong tao at may malasakit sa iba, kaya naiintindihan niyo po yun. Ilang araw na lang at piyesta na. Ihanda yung mga sarili ninyo. Aling Petra, tutulungan niyo po kami. Ayoko nang paulit-ulit. Magpahinga na muna kayo. Dito muna kayo sa kuweba. Sabay kaming napausal ng pasasalamat ni Tinay. Sa wakas ay malilipol na namin ang mga aswang sa baryo ng Santo Cristo. Sa mismong araw ng piyesta, maaga kaming gumising at inihanda na ni Aling Petra ang mga pangontra. Aling Petra, bakit hindi bawang o asin ang dadalhin natin? Kita nyo naman sa buong baryo ng Santo Cristo. Mahilig ang mga residente sa bawang kasi sinanay nilang katawan nila sa bawang para hindi sila mapatay. Gayon din sa asin. Gumagamit sila ng asin hanggang sa hindi na makaramdam ng hapdi ang katawan nila. Matatalino ang lahi nila. Ano po bang tawag sa lahi nila? Mga gabunan na may lahing asbo pero kakaiba sila. Ang babae na wala pang edad 18 hanggat hindi sumasailalim sa isang ritual, hindi magiging ganap na aswang. Gayon din ang lalaking wala pang 21. Ang hindi pumayag na maging ganap na aswang ay papatayin. Alam mo yun, Tinay. Kahit na ganon, ang hindi ganap na aswang ay may impluensya pa rin naman ng itim na elemento. Pero mas kaya nilang kontrolin ang sarili nila. Hindi rin sila nagbabago ng anyo at hindi sila kasing lakas ng mga ganap. Ganun po pala. May kakayahan din silang maglagay ng pekeng imahe sa isip ng tao na gusto nilang biktimahin sa pamamagitan ng pasanghangin. At alam mo ba, Moises? Ano po yun? Ang malalakas na kagaya nila ay kayang mamuhay sa bayan dahil nakokontrol nila ang pagbabagong anyo. At minsan lang sa isang taon kumakain ng karne ng tao. Ang iba naman ay mahina at hindi kaya. Katulad po ni Lolo? Aling Petra, huwag na tayo magsaya ng oras. Ano po ba mga dadalhin pangontra? Itong pana at sibat na gawa sa kalawang at uling. Alam nyo na yun. Ang dalawang yan ay parehong kayang pahinain ng aswang. At ito naman, laso ng itim na bulalakaw. Ilalagay natin yan sa alak ng mga aswang. Ito ay pamana pa sa akin ng lolo ko na nagdadasal sa mga ermitanyo at sa kanila pa nanggaling ang bagay na yan. Limitado lang ang sibat kaya meron tayong buntot ng pagi bilang alternatibo. Handa na po kami, Aling Petra. Lumakad na tayo. Sa bulwagan ginaganap ang paghahanda, kaya naman doon kami dumiretso. Ang una naming hinanap
ay ang imbakan ng mga alak. May 2 nagbabantay doon. Pero nang ipaamoy namin ang laso ng bulalakaw, ay nawala na sila ng malay. Kaya nakapasok kami sa loob. Tinay, isara mong mabuti ang pinto. Opo, Aling Petra, sa drum nakalagay ang kanilang alak? Oo, ganun talaga. Dahil hinahaluan nila yan ng dugo ng tao. Tamang-tama, di ba? Mabilis nating maihahalo ang laso ng bulalakaw. Ibuhos mo na lahat dyan. Lahat ng nasa bote. Opo. Ang alak ng mga pinuno at kasamahan ay nakabuklod. Kaya ihanda nyo ang iyong mga pana para sa kanila. Kapag nanghina sila, saka ninyo isaboy ang laso ng bulalakaw na nasa maliit na bote. Opo. Pagkatapos noon, lumabas kami at umakyat sa mataas na puno ng balete habang nagtatago sa mga dahon. Nag-obserba kami sa mga ginagawa nila. Nagsimula na ang ritual. Mahigit 10 ang mga binata at dalagang gagawing ganap na aswang. Isa si Lolo sa nangunguna sa gawain. Pagkatapos ng seremonya at pagsasaya, inilabas na nila ang mga alak. At nang magsimulang mag-inuman ang mga ito, ang lahat ay nagkagulo. Nakita namin na marami ang nangisay ang katawan. Nagsisuka sila ng itim na likido. Lumabas ang kanilang tunay na anyo. At ang iba ay nagsitumbahan sa lupa. At hindi na kinaya ang epekto ng lason ng bulalakaw. Nakita namin si Lolo, Kapitan Baron, Manuel, at iba pang matataas sa baryo na balisa at hindi alam ang gagawin. Lahat sila ay nagsipagbago ang anyo, marahil para mailabas ang lakas nila. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Susugod na tayo. Opo. Buong tapang kaming nakipaglaban sa mga natitirang aswang gamit ang aming pana hanggang sa 3 na lamang ang natitirang sibat. Sumugod na kami sa 3 yun gamit ang buntot pagi. Tig-isa kami ng kinakalaban. Sa sobrang lakas ng kalaban ko ay ilang beses akong tumilapon. Umibabaw ito sa akin na parang ako ay sasakmalin hanggang sa nagpalit na ito ng anyo. At yun ay walang iba kundi si Lolo. Lo, bakit ganun? Bakit mo ko niloko? Hindi totoo mga kabaitang ipinakita niyo sa akin dahil gagamitin mo lang ako. Moises, ipinanganakan ng nanay mo para sa akin. Ako ang makikinabang sa iyo. Hindi ako nabuhay para sa iyo. At para kanino lang. Hindi mo ko pag-aari! Sa pagkakataong yon ay nakakilos ako at naibuhos ko sa mukha ni Lolo ang laso ng bulalakaw. Sa totoo lang, ayaw ko siyang saktan. Pero sobra na yung ginawa niya sa akin. Namatay sa mga kamay ko si Lolo. Masakit, pero mas masakit ang ginawa niya. Sa kabilang banda, nakita ko si Tinay na kalaban ng tiyo niya. walang hiya ka, Tiyo! Paulit-ulit mo ako binaboy! Ginamit mo pang kahinaan ko na ayoko maging ganap na aswang! Mamatay ka na! Mamatay ka na! Parehas kaming napatay ni Tinay ang mga taong nanakit sa amin. Napatay na rin ni Aling Petra ang tindero ng dinuguan. Maraming aswang ang napatay, pero ang sabi ni Aling Petra, hindi kami sigurado kung lahat ay patay na. Kaya agad niya kaming pinaalis sa baryo na yon. Sinabi niya rin na wag nang ipakalat sa iba ang tungkol doon. Mabuti na lang at marunong akong mag-drive. Nakaalis kami ng Santo Cristo gamit ang truck ni Lolo. Si Tinay, meron pala siyang kamag-anak sa bayan, ang kapatid ng kanyang ina. Hindi naman kasi aswang ang kanyang ina, kundi isang tao. Mabuti na lang ay nahanap niya ito. Naniwala ang tiyahin niya na anak si Tinay ng kapatid niya dahil sa pagkakahawig nito. Ako naman, ipinakiusap ni Tinay na patirahin na muna sa kanila dahil wala na akong matutuluyan.
Mabait ang kanyang tiyahin at pumayag. Nakabalik ako sa universidad at si Tinay naman ay pinag-aral siya ng kanyang tiyahin. Makalipas ang ilang taon at nakagraduate na ako at naging college instructor sa universidad kung saan ako nag-aral. Si Tinay naman ay nagsisimula pa lamang sa kolehiyo. Ano, Moises? Makakipag-date ka na ba sa akin? Tinay, ano ka ba? First month sa rin na natin, no? Jesus, palagi ka kasing busy. May tinulungan kasi akong estudyante. Palaging absent. Yun pala, pinagtatrabaho siya ng lolo niya para may pangsugal. Ngayon, hinanapan ko ng pwedeng kumupkup at magpaaral sa kanya. Yung nangyari sa nakaraan natin, naging inspirasyon mo para makatulong sa maraming tao. Oo naman, hindi ko yun makakalimutan. Kaya sa'yo ako eh. I love you, mahal. Mas mahal kita, Tinay. Oo, Miss Ligaya. Naging magkarelasyon kami ni Tinay at hanggang ngayon ay masayang nagsasama bilang mag-asawa na may 6 na supling. Sa totoo lang, nararamdaman ko rin yung pagiging aswang dahil may kaunting dugo na nananalaytay sa akin. Kagaya ng mas malakas ang aking pangamoy at meron akong kakaibang lakas, lalo na sa kabilugan ng buwan. Pero mas pinili kong maging tao at magpakatao. Sa aking karanasan, natutunan ko na minsan, kung sino pa yung ating taong pinagkakatiwalaan, ay sa palang hindi natin dapat bigyan ng tiwala. Dahil nahuhulog lamang tayo sa kanilang panloloko at panlilinlang. Pangalawa, hindi tayo pag-aari ng kahit na sino. Kahit magulang pa natin yan o malapit na tao. Huwag tayong pumayag na gamitin tayo para sa kanilang sariling kapakanan dahil lahat ng tao ay may karapatang mabuhay ng malaya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat po. Nagmamahal, Moises. Para sa mga tagapakinig, kung kayo ay taga-Barrio Santo Cristo, pipiliin niyo bang maging ganap na aswang o mananatili bilang tao? Paki-comment ng inyong sagot at huwag kalimutang mag-like and subscribe. Salamat po.